Hi guys, welcome to my vlog. So ayan, pupunta tayo ngayon sa bilihan ng mga gamot. So dito kasi nagtatanong yung isang kababayan natin kung saan daw nakakabili ng gamot dito sa Poland since kailangan ni baby ng extra vitamins kasi nga mauubos na. Pupunta tayo din para alam nyo kung ano yung pharmacy dito sa Poland. Kasi sabi niya, ma'am, ano daw, paano daw bumili ng gamot sa ubot sipon at saka sa allergy. Usually guys, kasi kami ang ginagawa namin, kasi dito nga, di ba, ang sistema kasi dito ng papa-check up is kailangan appointment muna. Unless na lang talaga kung emergency. So, ang ginagawa namin is, pumupunta kami sa Aptica or sa pharmacy dito. Aptica kasi tawag dito sa Poland. Sasabihin namin kung anong klaseng gamot yung kailangan namin. Tapos, yun ang ibibigay nila. Ganun lang ang ginagawa namin. So, minsan ako bumibili. Ang ginagawa ko, nag-Google Translate ako kasi nga madalang naman sa kanila yung nag-i-English. Pero dito sa amin, yung isang Aptica is nag-i-English. Yung isang counter. Tapos, kumbaga yun yung tinatawag na over-the-counter na medisina dito sa sa Poland, over the counter. Hindi mo na kailangan na magpa-check up. Kasi ikaw ba naman maghihintay ka pa ng schedule mo, appointment mo. Kung paano kung kailangan mo na, 'di ba? So, pumunta na lang kayo sa malapit na aptika sa lugar nyo. Tapos, yun nga, sabihin nyo kung anong klaseng sakit o yung kung anong meron kayo at anong klaseng gamot yung kailangan nyo. So, dito. Kasi dalawang klase yung aptika dito sa lugar namin. Yung isa, kaibigan ko na. Kasi yung pamangkin niya nakipagkaibigan sa akin. Yung magaling mag-English. So yun, pinakilala ko dun sa tiyahin na nasa Aptica. Yung pag-aari nila. So, medyo malamig ngayon at natutunaw yung snow ng isang araw. Pero sa mga susunod na araw, snow na naman. Kaya madalang na kami lumabas ni Baby ngayon. Kailangan lang kasi bibili ako ng vitamins at ng fruits niya, ng pagkain. Tsaka ano pa ba bibili natin, Ray? Ayun, tapos may pinapagawa pala si Daddy. May pinabibili si Daddy. So, sleep na. Hindi pa yun. Itong anak ko, sleeping time niya lang. Sleeping time niya to eh. Inilabas ko lang kasi baka magising pag umalis ako, kaya sinama ko na. Nakakaya naman ko, mamo, kung iwanan ko pa kasi si mamo busy na eh. May ginagawa si mamo. Napakalapit lang namin dito sa sa sentro. Mismong sentro na yung lugar namin eh. Kasi yung isang lugar nila Josawa, isang bahay nila, para siyang nasa looban, parang gubat. Gubat talaga yung nasa likod niya, which is, gubat talaga nila yung forest nila na tinatawag. Is para siyang rancho style sa atin. Kasi nakarating na ako doon one time, hindi na ako naulit kasi nga, nung last summer is, hindi ako pwede kasi nga, si Rayla maliit pa, baka kagatin siya ng mga bubuyog kasi maraming bubuyog pag summer. So, hindi ako sumama nung nanguha sila ng mushroom. Pag summer kasi nanguha sila ng mushroom. Tapos, dito namin pinili mag-stay kasi dito sila nakabili ng lupa na isa. Which is napakaluwang ng lupa nila dito. Bayan na to mismo. Napakaswerte nga ng mga tao dito ang luluwang ng lupa. As in, kumbaga, ang yaman nila sa lupa. Sila yung mga typical na rin talaga, nag-invest ng mga lupa, mga polis. Ang galing nga eh. Tapos hindi lang isa yung bahay nila. Dalawa, tatlo, or more. Ganun ang sistema nila dito. Pero hindi sila kagaya ng iba na yung bang makikita mo talagang mayaman. Hindi. Napakasimple ng pamumuhay nila.
Tapos, hindi sila yung palabili ng mga gadget, no, kung ano-ano man, basta sila may nagagamit pa. Okay na yun sa kanila. Hindi sila yung bili dito, bili dyan. Hindi sila ganun. Ang galing nga dito, guys. Napakatahimik pa ng lugar. Palabati naman ng mga tao dito eh, kaya wala rin akong problema. Mababait sila sa akin. Kaya hindi ko rin maramdaman na kakaiba ako kasi ako lang talaga yung ano dito, yung Asian sa lugar na to. Wala akong makitang Asian dito. Kaya lagi silang nakatingin sa akin pag nakikita nila ako. Although binabati naman nila ako. Marunong naman ako mag-Polish konti-konti. Pero hindi naman ganun ka-fluent. Pero siguro matututunan ko rin in time. At which is kailangan ko matutunan. Itong si Rayrel, paano ko tuturuan? Kundi ako marunong mag-Polish. So, yung pagpo-Polish muna si mama muna bahala. Tapos ako sa English. So, ito malapit na kami sa Aptica. Una nating dadaanan yung isang Aptica pero hindi ako dito bumibili. Doon sa kabila. Malamig siya oh. Si Rayrel gising-gising pa. Ay pumatulog. May usok na. Tapos kapag kayo pupunta dito, huwag na kayo magdala masyadong gamot. Kasi may mga paracetamol din naman dito. Bilhin nyo lang yung pang ilang gamit lang. Tapos dito na kayo yung bumili ng rest. Kasi ako guys dito may experience eh. Nung pagdating ko dito, nag-LBM ako ng 2 weeks kaya na-hospital ako dito agad eh. Pag kayo nakaranas ng LBM, wag kayo basta-basta iinom ng gamot. Magagaling din ng mga doktor dito eh. Alam niyo ba kung ano ginawa ng doktor sa akin nung nagka-LBM ako ng 2 weeks? Minasad niya lang yung tummy ko. Tapos sinabi niya sa akin na kumain lang daw ako ng kumain. Wag daw akong iinom ng kung ano-anong gamot kasi nga mas lalo daw natitrigger. So, ito yung isang Aptica. Ayan. Pero hindi ako dyan bumibili. Doon sa kabila. Si Papo. Si Papo. Aptica! Si Papo, sabi niya saan ako pupunta. Tapos, ang sabi nga ng doktor, nung nag-LBM ako, sabi niya, huwag kang iinom kung ano ng gamot, kumain ka lang ng kumain. Para may maadumi ka. Hanggang mailabas ko lang daw yung yung asim ng ko, ng sikmura ko, or yung basta yung toxin sa tiyan ko, sabi niya gano'n. Huwag daw ako minom ng iba, kung ano ng gamot. Tapos ginawa ko nga guys, naging okay ako. Yung dobre. Tapos naging okay na ako guys. Pero grabe ang piniyat ko noon. Nagbutot balat talaga ako. Nag-worry din ako kasi nga baka ma-dehydrate ako. Kaya nagsabi ako noon sa taga-agency na dalhin na ako sa ospital. Which is, kinakaya ko pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko alam kung saan ako nadali noon or nanibago lang talaga yung sikmura ako sa pagkain ng mga food dito sa Poland. So, ito yung isang Aptica. Dito kami bumibili ni Rayrel ng vitamins niya at saka ng mga gamot namin. Ito yung sinasabi ko na kaibigan namin. Mabait ito eh. Lang na. Ay, hindi namin madadala ang hindi namin madadala ang pan sa taas. Sabi ni Papa, bantayan niya daw yung Ito tayo? Babantayan daw ni Papa si Rayrel. Papa. Ayan. Ay, mali. Ayan.
Dobre. Vitamina Inuber. Wow. A little. Ay, the big one? Inuber? Tak. Tak. Tak, maybe. Dobre.